Manaming banal, dakilang Yahuwah, purihin, sambahin yung banal na pangalan. Maraming maraming salamat po muli, Aba, sapagkat tinipon mo kami mga alipin mo upang muli makipagtipan sa iyo. Pag muli maranasan namin ang presensya mo, ang Espiritu mo, o Aba, sapagkat ito naman po talaga ang aming kailangan, tangin naming kailangan sa buhay po namin. Ang ikaw ay aming makasama sa aming ginagawang mga paglalakbay. Kaya naman, Aba, magsusumamo kami patuloy. Nawa, huwag mong biguin ang bawat isa sa amin. Inaanyayahan ka namin, manatili ka sa aming mga puso at isipan sa buong panahon ng aming pagtitipon. Ito ang aming kapahingahan, kagalakan ng aming mga puso kapag ikaw ay aming mararanasan. Kaya naman, Aba, bawat mahabag ka sa amin, kailangan ka po namin, lalo na sa panahong ito. Taglay at kita na nandyan ang napakaraming mga kahirapan, nandyan ang banta ng mga kasamaan, mga ligalig na nangyayari sa mundo. Aba, hinihiling po namin, maawa kang bigyan kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng mga katangian, mga bunga ng Espiritu ng tanging kailangan namin. Pag manatili kaming matatag, matibay sa pananampalataya namin, na kahit anuman ang dumating, mga pagsubok na aming kaharapin, mananatili kaming magtitiwala, sumasampalataya lagi sa magagawa mo. Lagi mo lang kaming paalalahanan, o Aba, sakaling kami nakalilimot, sakaling kami nangaliligaw, lagi mo kaming kabigin pabalik sa iyo. Pagkat alam namin, kakunting panahon na lang ang nalalabi. Ayaw na namin mga walay pa. Ayaw na namin makalayo pa sa iyo, Aba. Inaasam namin na kami makarating sa hangganan sa piling mo magpakailan-kailanman. Muli basbasan kami sa aming pag-aaral, busan lagi ang aming puso at pangunawa, itong lagi naming maging gabay sa buhay na ito sa pagdadala ng aming ng sa pagdadala ng aming buhay sa pagharap sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Panginoong Yahushua, sinasamba ka rin namin. Pinasasalamatan ka rin namin sapagkat nariyan ka, siyang nangunguna po sa amin. Nawa, bigyan kaming lagi ng lakas, Panginoon. Manatili kang lagi sa aming tabihan sapagkat di namin kaya. Pag wala ka, lubos kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Sa tuwing kami nanghihina, lagi mo kaming palakasin. Patibayin laging aming pananampalataya. Kapag nandyan ang mga kahirapan, dagdag pa ang iba't ibang mabibigat na karamdaman.
Maghimala ka, Panginoon. Sumasampalataya kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapagbibigay, makapagdadala ka ng kagalingan sa lahat ng aming mga kasalanan at sa lahat ng aming mga karamdaman. Aba Yahuwah, bumabalik tawag kami sa iyo. Muling pakibasbasan, sinimpang handog ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din bawat kabuhayan ng bawat sambahayan ng iyong mga alipin. Hinihiling na po namin ng lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen. Papurihan natin ang Ama, magsumigla sa pagsamba, tayo lumawin na may galak, palagiin natin siya. O sa araw na nililungkot, araw ng kapahingahan, alagay ating matatanggap, siyang lakas ng kaluluwa. Tayo'y sumamba kay Yahuwah, magdamag at tumibay, langting pala ay kakamtin ng kanyang mga anak. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat tayo muli ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua. Narito tayo muli para magpatuloy sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nagpapatuloy po tayo muli sa pag-aaral ng mga bunga ng Espiritu pa rin po. At bilang pagbabalik tanaw, napag-aralan na po natin yung tungkol sa pag-ibig, na siyang yan nga pong pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Sinundan po yan ng kagalakan, na yan nga po ay hindi nakadepende sa sitwasyon na meron tayo, kundi sa relasyon na meron tayo sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. At pagkatapos doon ay tinalakay natin ang tungkol sa kapayapaan. Yan po ay isang kahinahunan sa puso at isipan po natin sa gitna ng mga kaguluhan at mga kahirapan na nanlubos na nagtitiwala tayo sa tulong at awa ng Panginoong Yahuwah. At nung nakaraang linggo ay tinalakay naman natin ang tungkol sa pagpapahinuhod. Yan po ay isang pagtitiis sa gitna man ng mga kahirapan o mga pagsubok na ating nararanasan. At ngayon po sa pagsambang ito ay isa na namang bunga ng Espiritu ang ating pag-aaralan. Isang katangian po na tila simple lang, pero kapag isinabuhay po natin ay may kapangyarihang baguhin, hindi lang ang ating sarili, kundi pati na rin po yung mga taong ating nakakasalamuha. Ano po ba itong bunga ng Espiritu na ating tinutukoy, mga mahal na kapatid? Basahin muli po natin yung Galatia 5:22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ano po yung bunga ng Espiritu na ating tatalakayin ngayon mga kapatid? Yan yung kagandahang loob. O sa English, yung pong kindness. Ay ano po ba yung kahulugan nung salitang kindness o yung kind? Kung titingnan po natin yung kahulugan ng salitang yan, ay meron po yung mas malalim pa pong kahulugan. Ano-ano po yun? Yung maging kapakipakinabang, maging mabuti, maging handang tumulong, at maging angkop para sa isang pangangailangan. Ngayon po, nais po namin kayong tanungin, mga mahal na kapatid. Gusto po ba natin maging mas mabuting lugar yung mundong ito? Kung oo, dalawang bagay po dapat ang mangyari. Una, yung masasamang tao dapat po magbago at maging mabuti. Pangalawa, yung mabubuting tao ay dapat po matutong maging mabait. Sapagkat meron kasi yung ibang mga mabuting tao, pwede naman po nilang sabihin na basta ako, hindi ako makikialam sa iba. Mabuti naman ako eh. Pero yung isang mabait na tao, hindi lang po siya mabait panlabas.
Siya po ay nagiging kapaki-pakinabang, tumutulong po sa nangangailangan, at nagiging kasangkapan po ng kabutihan ng Panginoong Yahuwah para sa buhay po ng ibang tao. Dahil nalalaman nga po natin, ang tunay na pag-ibig po ay hindi lamang po yan ay ipapakita, napapadama sa salita man natin o sa ating damdamin lang. Na ipapakita po yan sa pamagitan po ng ating mga gawa. At saan po ito dapat magsimula? Magsisimula po ito sa atin. Sa atin magsisimula ang pagiging kapaki-pakinabang sa tahanan man natin o sa trabaho man po natin o kahit maging po sa mga tao na hindi po natin kakilala. Bakit po ba? Bakit napakahalaga ng kagandahang loob o yung kabaitan para sa ating Panginoong Yahuwah? Tito 3:3 hanggang 5, pakinggan nyo to mga mahal na kapatid. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot, at tayo'y nangagkakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos nating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Bakit po, mga kapatid? Napakahalaga ng kagandahang loob para sa ating Panginoong Yahuwah. Simple lang po ang sagot diyan. Dahil ang Panginoong Yahuwah mismo ay nagpakita ng kagandahang loob o naging mabuti, mabait sa bawat isa sa atin. Isipin na lang natin, tayong mga tao, di po ba? Madalas mga matitigas ang ulo, masuwayin, mga taksil. Kung tutuusin, di po ba? Hindi tayo karapat-dapat sa kabutihan ng Panginoong Yahuwah. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naging mabait pa rin siya sa atin. Nagpakita pa rin siya ng kagandahang loob. Ano po yung tawag doon, mga kapatid? Yan po yung tinatawag na Yahuwah's Hesed. Ito po yung tapat at mapagmalasakit na kabutihan ng Panginoong Yahuwah na hindi po nakabase sa kung sino tayo, kundi nakabase lamang yan sa kanyang karakter, sa kung gaano po talaga siya kabuti. Paano po niya ipinakita ito sa atin? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua na namatay po para sa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigyan po tayo ng panibagong buhay. Kung dati-rati nabubuhay tayo sa kadiliman, sa kasalanan, pero ngayon, may bago na po tayong buhay o may bago na tayong pagkatao na nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoong Yahuwah. Kaya dahil dyan, ay inaasahan po tayo. Inaasahan rin tayo ng Panginoong Yahuwah na maipakita yung kabaitan sa ibang tao. Kahit po sa tingin natin, yung iba ay hindi karapat-dapat o kahit sabihin na natin hindi sila marunong magpasalamat o kahit sabihin na natin mahirap silang mahalin, maging mabait pa rin po tayo. Sapagkat ang Panginoong Yahuwah ay naging mabait po sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Ingles ay kindness is not always convenient, but it reflects the heart of our Father. Kaya sa tuwing pinipili po nating maging mabait kahit mahirap, para sinasabi natin sa Panginoong Yahuwah, Ama, salamat po. Gusto kong ipakita sa iba ang kabutihang natanggap ko mula sa iyo. E ano po ang ipinapakita natin kapag tayo ay namumuhay ng may kagandahang loob o kabaitan? Ikalawang Korinto 6:6 hanggang 7. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sa amin, sa tapat na pag-ibig at pananalita, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang matuwid naming pamumuhay ang aming sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. Ano po ang ipinapakita natin, mga kapatid, kapag tayo ay namumuhay sa kagandahang loob? Ipinapakita po natin sa tao na tayo mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa mundong ito na punong-puno po ng galit,
bangayan, mga awayan. Kita naman natin kung ano nangyayari, sitwasyon ng mundo ngayon. Ang pagiging mabait po ay hindi ordinaryo. Pero kapag pinili po natin maging mabait sa gitna ng kaguluhan man ng mundo, yan po, nagiging patotoo tayo na meron pong Diyos na kumikilos po sa ating buhay. Pero paano nga ba? Paano natin mapapalago ang kabaitan sa ating puso? Hindi po yan basta-basta. Hindi po natin kaya yan sa ganang ating mga sarili lamang. Dahil ang totoo, may mga araw na tila pagod na pagod tayo, di ba? May sitwasyon pa nga po na parang gusto na lang natin lagi magalit. May pagkakataon pa nga na tila baga may mga tao na sinasadya na tayo ay asarin at kung tayo lamang ang masusunod, baka hindi po natin piliin ang kabaitan, di po ba? Kaya sa ganyang sitwasyon, kailangan po natin ang tulong ng Panginoong Yahuwah. Kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo. Papaano po? Sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya dapat laging matuto tayong manalangin. Hindi lang para humingi po ng pasensya, kundi para humingi ng kabaitan mula sa langit. At unti-unti, makikita po natin yung pagbabago sa pag-uugali natin. Hindi dahil naging mas magaling tayo, kundi naging mas bukas naging mas bukas tayo sa pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Kailan po ba mas higit na kailangan yung kabaitan o kagandahang loob? Ikalawang Timoteo 2:24 hanggang 25, ganito ang ating mababasa. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo, at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ng katotohanan. Kailan po? Mas higit na kailangan ng kabaitan kapag po merong hindi pagkakaunawaan, kapag merong alitan o pagtatalo, doon po mas natin kinakailangan ng kabaitan. Ang sabi nga ng Biblia, hindi dapat tayo nakikipag-away, kundi maging mabait sa lahat. Pero ang totoo po niya, alam po natin, meron naman po tayong kanya-kanyang opinion, may kanya-kanya tayong pananaw, pag-uugali, at madalas, diyan nga po nagkakaroon ngayon ng banggaan, hindi ba ba? Sa alungatan. Sa loob man ng pamilya, sa sambahayan, o kahit sa trabaho natin. At minsan, kahit nga po sa social media, di po ba mga kapatid? Kitang-kita natin yan. Pero bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusha, ano ang dapat natin gawin kapag merong hindi pagkakaunawa, hindi o meron tayong hindi kasundo? Hindi po dapat away, hindi pagtataas ng boses o pagsira ng relasyon. Ano po ang dapat natin gawin? Dapat po mga kapatid, kumilos tayo ng may kabaitan, may kahinahunan. Pero sa dinami-rami po ng mga tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw, sino po ba ang dapat na unang tumanggap ng ating kabaitan? Unang-una po dapat yung ating sambahayan, yung ating pamilya. Minsan kasi, ang kabaitan po, napakadali nating maibigay sa ibang tao, pero minsan nakakalimutan nating maibigay sa pinaka malalapit sa atin. Halimbawa na lang, sa mag-asawa, di po ba? Yung isang asawa, sumisigaw dahil nga siguro galit, pagod. Ano po yung natural na reaksyon ng yung kabiyak? Nandyan po yung ah, magtataas din ng boses, magagalit, di ba? Makikipagtalo, mananahimik pero may hinanakit sa puso. Pag ganyan po ba, magiging maayos yung samahan ng mag-asawa? Hindi po. Ano po, dapat po natin gawin? Umabuting paraan pag ganyan sa ganyang sitwasyon. Una po, dapat matuto tayong huminto saglit. Huminga muna ng malalim. Kung sa gayon ay makapag-isip tayo ng mabuti bago tayo magsalita, bago tayo kumilos. Maging mapagpasensya tayo, maging mahinahon po ang bawat isa sa atin. Tandaan po natin, hindi natin kailangan manalo sa lahat ng diskusyon. Kung matatalo naman natin yung respeto at kapayapaan sa isang relasyon.
Ito po yung bagong normal na dapat nating masunod. Ito yung hindi yung kultura ng mundo, kundi yung kultura ng pagiging tunay na Kristiyano. Paano tayo magiging mabait sa isa't isa kahit po merong alitan o hindi pagkakaunawaan? Efeso 4:31 hanggang 32, ganito ang ating mababasa. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano po tayo magiging mabait sa isa't isa kahit na tayo ay minsan ay may alitan o pagkakaunawaan? Yan po ay sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Hindi po madali, di po ba mga kapatid? Pero ang totoo, ito po ang isa sa pinakamahalagang paraan para manatiling buhay po yung kabaitan o kagandahang loob sa ating mga relasyon. Paano po natin matututunang magpatawad? Lagi nating isipin ang Panginoong Yahuwah. Di ba? Ang ginawa ng Panginoong Yahuwah sa bawat isa sa atin. Sa pamagitan ng Panginoong Yahuwah siya. Kung iisipin natin, karapat-dapat lang tayong parusahan. Di ba? Pero pinili pa rin niya tayong patawarin at pinili pa rin niya tayong mahalin. Kaya kung naranasan natin yung ganyang uri ng kabaitan, di po ba, marapat lamang na maibahagi din natin yan sa ibang tao. Ano pa? Ang kailangan nating alisin para po maging tunay tayo na mabait at mahabagin sa iba. Alisin po natin yung kapaitan. Minsan po kasi, kahit mabait tayo sa panlabas, pero kung may sama naman ng loob o galit pa rin sa puso natin, ay hindi natin magagawa ang tunay na pagpapatawad sa iba. Kaya kailangan natin alisin yung kapaitan sa puso po natin para maging daluyan po tayo ng kabutihan ng Panginoong Yahuwah para sa ibang tao. Bakit po ba? Napakahalaga o kailangan nating mamuhay sa kabaitan. Ito napakahalaga mga kapatid. Dahil tayo po ay mga kinatawan ng ating Panginoong Yahushua dito sa lupa. Kaya bilang mga kinatawan niya, kinakailangan natin siyang ipangaral. Ito tanong, ano po ang pinakamakapangyarihang sermon na maaari nating maibahagi sa ibang tao? Yan po yung gawa ng kabaitan. Tandaan natin ito mga kapatid. Hindi po lahat ng tao babasahin ng Biblia. Pero magagawa nilang basahin yung buhay po natin. Ano pong ibig sabihin nun? Yung isang simpleng gawa po ng kabaitan, yan po ang pinakamatinding mensahe na maaaring marinig ng tao mula po sa atin. Bakit po? Kasi yung kabaitan po, yan ay nagpapalambot ng puso ng tao. At kung mapapansin nga natin, napakaraming tao na napalapit sa Panginoong Yahusha dahil may isang taong naging mabuti sa kanila, naging mabait sa kanila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Yan nga yung Panginoong Yahusha, naging mabait sa kanila. Kaya kung nais po natin na magsimula ng pagbabago sa paligid po natin, tiyakin po natin magsimula ito sa isang gawa ng kabaitan o pagpapakita po ng kagandahang loob sa isa't isa. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po ay nagagalak ang inyong mga puso habang pinag-aaralan natin ang tungkol po sa isa pang bunga ng Espiritu na ito po ay ang kagandahang loob o kabaitan. Kaya alam natin kung sino ang unang nagpakita ng kagandahang loob sa atin, kundi ang ating Yahuwah Aba nang ibigay niya ang ating Panginoong Yahusha upang mamatay para sa atin, matubos tayo sa ating makasalanan upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Kaya dapat po na tayo rin ay gumawa tayo ng kabutihan o kagandahang loob sa ibang mga tao.
Ang ating Panginoong Yahusya, nung siya'y nandito sa lupa, gumawa siya ng maraming kagandahang loob. Hindi lang niya ipinangaral ang mga katotohanang tinanggap niya sa Ama, kundi pinagaling niya ang mga may sakit. Pinalakad yung mga lumpo. Binigyan ng paningin yung mga bulag. Nilinis ang mga ketongin. Pinakain yung mga nagugutom. Kaya sa isang pagkakataon, ilan libo po yung pinakain niya? 5,000. Ganyan po ang kagandahang loob ng ating Panginoong Yahusya. At nais niya na tayo din magmagandang loob tayo sa ibang mga tao. Tayo po, paano po natin maipapakita ang kabutihan o kagandahang loob sa ating kapwa-tao? Ito po ang sagot sa Galatia 6:9-10. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Paano po natin maipakikita ang kabutihan o kagandahang loob sa ating kapwa-tao? Ang sabi po sa talata, sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti sa tamang panahon o sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat po, anong dapat natin gawin? Buksan natin ang ating mga mata, ang ating pong mga puso. Pakilusin natin ang ating kalooban. Tumingin tayo sa ating paligid upang malaman natin, makita natin, sino ba yung nangangailangan ng tulong na nasa paligid ko, yung malapit lang sa akin. Alam nyo ba, mga mahal na kapatid, ang isang pinakamalaking kagalakan na matatamo ng isang tao ay ang maibigay niya ang pangangailangan ng isang mapagpasalamat na tao. Kaya pagka nakatulong po ang isang tao sa isa kapwa niya at nararamdaman niya, totoong nagpapasalamat yung taong natulungan niya, ano po ang nagiging epekto no sa kanya? Bumubuting kanyang pakiramdam. Alam niyo ba kung bakit bumubuting kanyang pakiramdam? Sapagkat yung katawan po natin ay nagre-release ng mga tinatawag na endorphins sa ating bloodstream, na ito po ay nagbibigay ng mabuting pakiramdam, nag-aalis ng pananakit ng katawan, nagpapagaling at nagpapatibay ng ating immune system. Ano po ang pinatutunayan nito? Na tayo po ay nilikha ng Diyos upang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sapagkat pag gumagawa tayo ng mabuti, lumulusog ang ating katawan. Humahaba ang buhay ng mga mapagmagandang loob. Kailan po ang isang pagkakataon upang masanay tayo sa paggawa ng kagandahang loob? Ito po ang sagot sa ikalawang mga taga-Korinto 1:3-4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahusya Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Kailan po ang isang pagkakataon upang masanay tayo sa paggawa ng kagandahang loob? Sa mga panahon po, katulad natin ngayon na nagdaranas ng matitinding kahirapan at kahapisan ang maraming mga tao. Ngayon po, alam natin
Napakahirap ng buhay. Maraming nawawalan ng hanap buhay. Marami ang dumadaing. Nahihirapan sila, pataas ng pataas ang presyo ng bilihin. Ano pa po? Nababalisa ang mga tao dahil sa mga kaguluhan na nakikita nila. Ang Israel at ang Iran, nagbobombahan po ngayon. Yung Israel, pinadadalan ng tinatawag na hypersonic missile na napakabilis, hindi po ma-intercept ng Iron Dome ng Israel. Kaya maraming mga gusali sa Israel ang tinamaan na at nasunog. Kaya ito po ay nagbibigay ng kabalisahan sa maraming tao. Kaya maghanap po tayo ng ating matutulungan. Alam ninyo, nakakagalak na isipin na sa panahon natin ngayon ay marami pong gumagawa ng mga tinatawag na mga random acts of kindness. Ang ilan po ay ginagawa ng mga matatagumpay na mga atleta. Yung iba, mga prominent basketball players. Dahil marami ng kanilang tinatangkilik, sila po ay may kayang tumulong sa maraming mga tao. Kaya pagka pinagsilbihan sila halimbawa ng isang waiter o waitress at nalaman nila na nangangailangan ng tulong sapagkat halimbawa may kasambahay na may malubhang karamdaman o kaya nangangailangan sila ng pangmatrikula, binibigyan nilang ng magandang tip, tinutulungan nila. Nakakita sila ng homeless, tinutulungan nila upang magbago ang buhay nung kanilang natutulungan. Meron din naman pong mga manggagamot, mga doktor. Ibinibigay nila ng libre yung kanilang paggagamot dun sa mga tao na hindi kayang bayaran. Maaring malubha ang karamdaman, walang pambayad, gagamutin nila ng libre. Maaring sabihin po ng isang tao, mahirap lang po ako. Hindi ko po magagawa yung mga binanggit ninyo. Alam niyo ba, ang sabi ng ating Panginoong Yahushua nung naririto siya sa lupa? Ang sabi niya, ang magbigay ng isang basong tubig na malamig sa isang maliit na alagad na ito ay sigurado, tiyak, na makakatanggap ng gantimpala. Kaya ibig sabihin po, kung ano yung kaya natin, yun ay ibibigay natin. Tutulong tayo. Pakiramdaman lang natin. Maaring ang pangangailangan po ng iba ay tinatawag na a shoulder to cry on. Nandun lang tayo upang dumamay sa kanila. Ayon sa salaysay mismo ng maraming mga tao na nakatanggap ng mga tulong. Ano pong masasabi nila? Malapit ko ng wakasan ng buhay ko, sabi ganun. Ngunit, nung ako'y gutom na gutom, may nakakita sa akin, binigyan ako ng pagkain. Noon nagbalik ang tiwala ko sa mga tao, nagbalik ang tiwala ko sa sarili, nagbalik ang tiwala ko sa Diyos. Kaya nagsikap ako, nag-aral upang magtagumpay. Kaya isang pinggang pagkain, maaring isang sandwich galing sa Jollibee o sa McDonald's, makakatulong na yon at maaring maging sanhi ng pagbabago ng isang tao. Kaya ano po ang nagaganap kung tayo ay gumagawa ng kagandahang loob sa ating kapwa? Unang-una po, nabibigyan kaluguran natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach sapagkat ito ang kanilang kalooban. Maging katulad natin sila sa pagkamagandang loob. Ano po ang ikalawa? Lumulusog ang ating katawan at humahaba ang ating buhay. Ano po ang ikatlo? Nagbabago ang buhay ng mga taong tinutulungan natin. Ano po ang ikaapat? Dumarami ang mga taong nagmamagandang loob
Kaya pagka nagbago yung buhay nung tinulungan natin, ano po ang magiging tendency gawin niya? Tutulong din siya sa iba. Ang sabi nga pay it forward. Yun po ang kanilang gagawin. Ano pong dapat natin gawin kung tayo naman ay may mga bagabag sa buhay? Ito po ang sagot. Sa mga awit, 69, 16 hanggang 17. Sagutin mo ako, o Yahuwa, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mabuti. Ayon sa karamihan ng iyong mga malumanay na kaawaan, ay bumalik ka sa akin. At huwag mong ikubli ang iyong mukha sa iyong lingkod. Sapagkat ako'y nasa kahirapan, sagutin mo akong madali. Ano po ang dapat nating gawin kung tayo po ay may bagabag? Dapat po nating laging maranasan ang mapagmahal na kagandahang loob o hesed ng ating Yahuwah Aba. Mapagmahal na kagandahang loob, loving kindness. Yun po ang hesed, loving kindness. Masasabi nga po natin yung kindness ay love in action. Hingin natin sa Ama na bumalik siya sa atin. Ano pa po dapat natin gawin? Hingin natin sa Ama na sagutin tayong madali, lalo na kung tayo nasa kahirapan. Lalo na kung sunod-sunod yung kahirapan, baka tayo po ay may nagawang hindi tama. Kaya dapat po nating siyasatin ang ating mga sarili. Matitiis po natin ang lahat. Maliban sa mahiwalay o malayo tayo sa ating Yahuwah Aba. Kaya wag nating pababayaan na mawala siya sa atin. Kaya ano po ang dapat nating ipanalangin? Na huwag niyang ikubli ang kanyang mukha sa atin. Akala ko po ang ating Yahuwah Aba ay Espiritu. Paano po natin makikita ang kanyang mukha? Ano po ba ang kinakatawan ng mukha ng ating Yahuwah Aba? Ang ating pong malalim na kaugnayan o relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, huwag siyang lalayo sa atin. Huwag niyang huwag siyang huwag niyang aalisin yung matibay na kaugnayan niya sa atin. Yung relasyon niya, huwag niyang aalisin yun. Yun ang idadalangin natin. Bakit po naman tayo nakatitiyak ng ating Yahuwah Aba ay diringgin tayo kahit pa siya nagagalit sa atin? Ito po ang sagot. Isaiah 54:7 hanggang 8 at 10 pa. Sa sandaling sandali ay kinalimutan kita. Ngunit pipisanin kita sa pamamagitan ng mga malaking kaawaan. Sa kaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali, ngunit kinawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Sabi ni Yahuwah na iyong manunubos. Sapagkat ang mga bundok ay mga papaalis at ang mga burol ay mga papalipat. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maaalis. Sabi ni Yahuwah na naaawa sa iyo. Bakit po tayo nakatitiyak ng ating Yahuwah Aba ay diringgin tayo kahit pa siya nagagalit sa atin? Dahil po sa kanyang walang hanggang kagandahang loob na hindi lamang mabuti kung hindi po magmamaliw. Magkakaroon po ba ng panahon na madadaman natin ang galit ng Panginoong Diyos? Aba, opo. Katulad po ng bansang Israel.
Nang ilabas sila sa Ehipto, nakatawid sila sa dagat na pula. Ngunit makaraan lamang ang ilang araw, ano po ang ginawa nila? Nagre-rebelde na sila. Ang sabi nila, ano ba ang gagawin ninyo sa amin? Papatayin ba ninyo kami ng uhaw? Nauhaw lang sila, nagalit na, ibalik na ninyo kami sa Ehipto. Maigi pa doon. Lahat ng tubig na kailangan namin na doon. Ngunit, naawa pa rin ang Panginoon Diyos sa kanila, hindi sila pinatulang. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Maaring tayo po, pagka naramdaman natin na malayo ang Panginoon Diyos sa atin, maaring dinidisiplina po tayo. Ngunit ano po ang sabi niya? Maaring naramdaman mong kinalimutan kita, ngunit ito'y panandalian lamang. Sapagkat ang mangyayari ay ang aking kaawaan, ang aking walang kagandahang loob. Yun ang matatamo mo. Bakit po tayo dinidisiplina ng ating Yahuwah Aba? Upang tayo po ay ituwid. Kung tayo po ay lumilihis ng landas, ito ang dapat natin tahakin. Pero lumiko tayo sa kanan o sa kaliwa. Itutuwid tayo. Yung pagdidisiplina sa atin ay upang tahakin natin yung dapat na landas na patungo sa kaligtasan, patungo sa pagbibigay kaluguran sa ating Yahuwah Aba. Kaya, ano po ang sabi niya? Yung galit niya, panandalian lamang. Ano po ang walang hanggan? Yung kanyang kagandahang loob. Ang sabi nga niya, sa kanyang kagandahang loob, ay hindi mayayanig yung kanyang kagandahang loob o hindi hihiwalay sa atin. Ang sabi pa nga sa talata, yung mga bundok, mga papaalis sa kanilang kinalalagyan. Ang mga burol, mga papalipat. Ngunit ang aking kagandahang loob ay mananatili sa iyo. Ganyan po kabuti. Ganyan po ang pagkamagandang loob ng ating Yahuwah Aba. Bakit po nagpapakita ng labis na pagmamahal at kagandahang loob ang ating Yahuwah Aba sa atin? Huling talata na ating babasahin sa mga awit, 103, 8 hanggang 14. Si Yahuwah ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin mo'y hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Bakit po nagpapakita ng labis na pagmamahal at kagandahang loob ang ating Yahuwah Aba sa atin? Sapagkat ang ating Yahuwah Aba ay itinuturing tayong mga anak niya. Tayo po'y naging anak nang mamatay ang ating Panginoong Yahusya para sa atin. Tayo po'y inampon upang maging anak niyang lalaki at anak na babae. Kaya, kaya siya po'y mahabagin.
mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Ano pa po? Hindi nagtatanim, hindi nagkikimkim ng galit. At kung siya'y magparusa, hindi katumbas ng ating mga pagsuway. Bakit po? Sapagkat alam po ng ating Yahuwa Aba na tayo'y mahihina sapagkat galing tayo sa alabok. Kaya dito po natin makikita ang kamanghamanghang pag-ibig at kagandahang loob sa atin ng ating Yahuwa Aba. Minahal niya at kinupkup tayo, bagamat hindi tayo karapat-dapat. Bakit po? Gaano ba kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sabi sa talata, kung gaano ang agwat ng langit sa lupa, ganon po ang lawak ng pag-ibig niya sa atin na hindi kayang sukatin. Paano po pinakita ng ating Yahuwa Aba ang kanyang pagmamahal at kagandahang loob? Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang mamatay sa atin, para sa atin, nang tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat. Ito'y dahil lamang sa pagmamahal at kagandahang loob ng ating Panginoong Yahuwa Aba sa atin. Ganyan niya inilayo ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yahusya. Naging, naging kasinlayo kung gaano kalayo yung silangan sa kanluran, ganon. Ano naman po ang inaasahan ng ating Yahuwa Aba na ating gagawin? Ang tayo po ay maging mapagmahal at mapagmagandang loob din, katulad ng ating Yahuwa Aba at Yahusya Hamasiyak. Gusto nila maging kinatawan nila tayo upang maipamahagi natin ang ating pananampalataya sa parang po, sa paraang pagmamagandang loob sa lahat ng mga tao, gaya ng ating napag-aralan. Yung pagmamagandang loob ay isang paraan upang maabot natin yung puso ng mga tao, sapagkat pag gumawa tayo ng mabuti sa kanila, makikilos ang kanilang mga puso, at sa gayon, kung ano pa ang gusto nating sabihin sa kanila, madali na nilang matatanggap. Kaya ganyan po ang dapat nating gawin. Magmagandang loob tayo sa lahat ng ating kapwa-tao, lalong-lalo na, unang-una, sa mga miyembro ng ating sambahayan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo na po tayo at tayo'y mananalangin. O dakilang Yahuwa Aba, totoong galak na galak ang aming mga puso, sapagkat sa pagkakataong ito, muli mong itinuro sa amin ang isang bunga ng Espiritu. At yun po ay ang pagmamagandang loob o paggawa ng mabuti. O dakila naming Diyos, ikaw po ang huwaran namin, sapagkat ikaw ang gumawa ng mabuti sa amin nang kami makasalanan pa. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay para sa amin, upang mailayo ang aming mga kasalanan, kami maging karapat-dapat tumawag sa iyo. Sambahin namin, luwalhatiin namin ang iyong banal na pangalang Yahuwa Aba. O dakila naming Diyos, mahal na mahal ka po namin buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo naming lakas. Susundin namin ang mga itinuro mo sa amin. Gagawa din kami ng mabuti, ng kagandahang loob sa maraming mga tao. Hindi upang tumanggap kami ng papuri, kundi ang nais namin o dakila naming Diyos, mabigyan namin kalukuran, kalwalhatian, ang iyo pong banal na pangalang Yahuwa Aba. O dakila naming Diyos, sana po'y tinanggap mong bawat isa sa amin bilang isang haing buhay, kaaya-aya,
kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kung kami nagkasala at nagkulang o dakila naming Diyos, patawarin sana kami at idinadalangin namin ang iyong mga lingkod na may mabibigat na karamdaman. O dakila naming Diyos, kilala mo sila. Alam mo ang kanilang kalagayan sa buhay. Sila'y umaasa sa iyong banal na kapangyarihan sapagkat marami sa kanila maging ang mga manggagamot ay tinanggihan na, binigyan na ng taning ang kanilang buhay. Gayon man sumasampalataya kami o dakila naming Diyos. Ikaw ang aming Ama, pinakamakapangyarihan sa lahat. Bumubuhay ka ng mga patay. Ikaw ang lumalang sa buong mundo. O dakilang Panginoong Yahusya, kaya itinitiwala namin ang aming mga abang sarili sa iyo na ikaw ang gagamot, magpapagaling at gagawa ng himala sa aming mga buhay. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya. Ikaw ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. O dakilang Panginoong Yahusya, maraming salamat sapagkat tinuturuan mo rin kami, o dakila naming Panginoon, upang kami magmagandang loob sa maraming mga tao, gaya ng ginawa mo nung ikaw ay naririto sa lupa. Pinaglingkuran mo ang maraming tao, bagamat ikaw ang aming hari at ang aming Panginoon. O dakilang Panginoong Yahusya, pinagaling mo ang mga may sakit, pinalakad mo ang mga lumpo, binigyan ng paningin ang mga bulag, nilinis ang mga ketongin, pinakain ang mga nagugutom. O dakilang Panginoong Yahusya, patuloy naming susundan ang magagandang halimbawang iniwan mo sa amin upang kami po magbunga ng bunga ng Espiritu, ang bungang pagmamagandang loob o paggawa ng mabuti. Itulot mong maipako namin ang aming mga paningin sa iyo, o dakilang Panginoong Yahusya. Abangan namin ang iyong pagbabalik upang sa araw na bababa ka mula sa langit, kami na tinawag mo sa assembly, isama mo na sana ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama ngayon. Maging karapat dapat po kaming makasalubong sa isahing papawid upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay. O dakila naming Diyos, sumasampalataya po ang iyong hamak na mga alipin. Nadinig mo po ang aming mga karaingan. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang malalim, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang mapapamahalin. Ang walang malo na pag-ibig ni Yahweh Abba, ang kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Tandaan natin na ang reading assignment po natin sa month of June ay ang 1 Kings and 2 Kings, at ang ating BLP live class ay sa darating na Sabado, June 28, 2025, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahweh Abba, Yahushua HaMashiach bless all of us.